Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang arang Pangasinan. At syempre nagbabalik po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano. Kasama nyo pa rin po ako, ang public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At hindi naman magiging kompleto ang ating araw ngayon, ngayong araw ng Martes. Dahil tulad ng nasabi ko kanina, we're expecting a very special guest. No? At walang iba kundi ang ating minamahal na kapaborito, Dr. Ashok Vasandani. Magandang hapon, Dr. Ashok Vasandani. Yeah, magandang hapon, my dear brother Jonathan Ortega. At magandang hapon sa mga lahat na mga nakikinig na DWJE 88.1, Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo ng radyo. Yun, talagang alam na alam ni Dr. Ako'y Ashok. nagpapasalamat, taos puso. Binigyan mo ko ng chance. Although I was expecting from you since last month, but I do believe because of your health. Oo nga. Yung karamdaman mo, ayaw mo din makakahawa naman. Opo. Yung mga magdadalaw sa'yo. So, nagpapasalamat ako. Binigyan mo rin ng importansya. Although naman yan, kahit na may karamdaman ka, pwede ka naman magtawag. Pero this is what we call the safety first. Oo nga. You're not thinking for yourself, you are thinking other person will visit and you might give it to him the stress what you are having in your life. Correct. Tumi naman yan, ang sasabihin ko lang sa'yo sa health mo, drink more water, lalong-lalo na tag-init na panahon ito. Karamihan sa mga health issue ang nangyayari yan pag galing ka na sa aircon. At kung sakali nasa kutsi ka, nasa aircon ka, pag bumaba ka, ang intensity dito yung minus saka plus. Nakakaroon na yan yung isang matinding, alam mo yung nagtitrigger na yan, yung ulo mo, hindi nakayanan yung init. Malamig, tapos yung init. Ang nangyayari yan, nag-i-stack up yung init sa katawan. Tama. Ngayon, napapansin mo, bumabagal yung kilos mo. Ang health issue is now your body is suffering in 2-in-1. Init at lamig. Okay. Kaya yun ang bagay yan. Tapos yung, alam mo yung parang function na body mo, naninibago yan. Kita mo yung kilos mo mabagal, parang halos tamad na tamad ka, pagising ka, bugbog sarado yung katawan mo. Yan na yung mga sign na yan, sinyas. Actually, nabalitaan ko naman yan. I think nakita ko sa isang post, Dagupan, nag-uumpisa na sila ng face mask. Opo, yes. Nagkaroon ng increase ng COVID. Although naman yan, napakaganda naman yan. I do believe naman yan, kung sakali may karamdaman kayo, alang-ala para sa pamilya, alang-ala para sa mga kaibigan, kababayan. Kung talaga nagmamalasakit kayo sa kapwa, wala naman masama. Correct. Yung tao na may karamdaman, dapat mag-face mask siya. Yes. Parang yung virus, hindi kakalat. Correct. Pangalawa naman yan, if possible, do your very best to stay alone. Yung hindi kasama ka sa isang crowd. Isolation. Yun. Parang alam mo yung parang pwede rin sa mga home quarantine. Oo, tama. Doon ka lang sa bahay. Kwarto. Drink more water. Eat about this mga foods naman yan, yung mga potential food naman yan. Do not go after this mga carne ganito. Yung mga soft diet lang para maano mo naman yan. And more on prayer. Yes. Diba? Huwag kakalimutan yan. The best solution is the prayer. You know why? Prayer will keep you stay away from the stress. Yes. Alam mo yung stress nagagaling sa isip mo. Anxiety. Alam mo sabi mo may sakit ako. Problema ka, yung problema mo pinapapasa mo sa iba. Parang gusto mo papansinin ka dahil may sakit ka. May sakit, Maawa ka naman, kung ganitong klase na pansin, mas mabuti na lang yung KSP, yung kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Alam mo ako, sasabihin ko na sa totoo, kung iniisip mo, kung may sakit ka at papansinin kita, alam mo, sasabihin ko, walang iya ka, nandito ka na para kakalat mo na naman yung virus mo, parang bumabawi ka na masamang loob doon sa mga kaway mo. You know better than others yourself. Katulad ako, kung anong karamdaman ko, ako ang nakakaalam. Kailangan dapat i-respetuin ko yung sarili ko. At pangalawa, iwasan ko yung mga kahit kalaban, huwag mo ibibigay. Okay. Kung binigay mo sa kalaban, di wala kang kaway. Boring ang buhay. Dapat yung kalaban nagbibigay sa inyo, yung alam mo yung parang kilos ka na maayos. Uh-huh. Alam mo yung kalaban para sa buhay ko, tinuturing ko na kaibigan ko matalik.
Maraming lesson maaral Kasi alam mo bakit ko dyan. sinabi na yung kalaban ng kaibigan ko matalik? Dahil siya, lagi niya binibigay ng panahon niya parang binabantay ako. Hahanapan niya ako anong kamalian ko. Oo. Sa sarili niya, wala siyang panahon. Mhm. Pero meron siyang panahon para sa akin. Kaya para sa akin, tunay na kaibigan ko yung kalaban ko. Yun. Kaya ako ay nagpapasalamat sa kalaban dahil pinapansin niya bawat kilos ko at pwede niya ako ibibigay ng pakakataon para maayos ko yung mga mistakes ko. Correct. Kaya taos puso nagpapasalamat ako dun sa mga tao ng kalaban. Oo. Kasi kaibigan, kasama, kalaban. Triple K. Pero kakilala naman tayo. Mhm. Pag hindi tayo kakilala, walang batian. Mhm. Pag walang batian naman, hindi kaibigan. Pag hindi kaibigan, hindi rin kalaban. Mhm. Puro yan. Kaya dapat isipin natin. Tayo, binigyan naman tayo ng mahal na Panginoon na bilang isang tao. Mhm. Alam mo yung katawan, binigyan na naman sa atin. Igagalan natin yung regalo binigay niya sa atin. Tama. Mhm. Kung hindi natin kaya mabigay ng pansin sa sarili natin, what much more sa iba? Mhm. Pag pinansin mo, may karamdaman ka, lumapit ka sa mga according to your karamdaman. Mhm. Kung may karamdaman ka, kailangan mo medical doctors. Correct. Baka pupunta Physical. ka sa dentist, Mhm. iba naman ang gagawin niya na gamot sa'yo. Iba rin. Ipin mo ang pinapaproblema mo. Correct. Kailangan, according to your, pumunta ka sa nearest hospital, lalo-lalo na sa R1MC, Mhm. magagaling mga doctors dun. Yes. Lumapit oo. ka at wala naman masama. Mhm. Sa private doctors naman, you are having a problem about yung mga 500 pesos yung consultation fees. Mhm. Pero sa emergency dito sa Region 1, you can ask free. Mhm. It's up to you now if you comply, if you follow. Opo. Mhm. Bibigyan nila sa'yo ng advice. Ang problema mo ngayon, libreng consultation. Mhm. Pangalawang problema mo, wala kang pangbili ng gamot. Gamot. Gusto mo libre na gamot. Pangatlo, wala kang pera pamasaya na pauwi sa bahay. So sabi na doktor, ano ka ba? Consultation free. Mm-mm. Gamot, gusto mo free. Mhm. Tapos gusto mo pati sa bahay, hahatid ka namin free. Dole out Alam mo yung lahat, kailangan, alam mo yun na tawag yan, matching grant. Mhm. Binigyan siya ng free consultation. Yung gamot binigyan sa'yo, wag kang kukuha na branded na medicine. Generic. Kumuha ka ng generic lang naman yan. Kung inisip mo, parehas naman yan. If you're going after the name, Mhm. di ba, nowadays, I think you have also heard about this mga branded. Mhm. Like mga clothes, like yung mga bags, like yung mga belt, shoes. Alam mo nowadays, mas mausay yung gumagawa yung Class A. Oo, bakit kaya? Yung branded, natatalo sa harap ng Class A. Mhm. Kaya yung tao naman sabi niya, bakit ako bibili ng 50,000 na yung Bag na mamahalin. sapatos, yung belt ng 25,000. Mabibili ko na 2,000 pesos ng Class A. So, ganito din yan sa gamot. Mhm. Balik tayo sa gamot, no? Yung generic, mas mausay din yan. Mhm. Parehas din ng ingredients yan. Yes, Pero totoo ganyan, yan. ang tiwala mo, sabi mo, itong gamot ang magpapagaling sa akin. Itong brand ang magpapagaling sa'yo. Mhm. Yun ang inisip mo. If you try to recall about several years ago, about 1980s, Mhm. 70s, 80s, meron tayo gamot ng aspirin. Aha. Yung aspirin naman yan for all purpose. Mhm. Sakit ulo mo, Fever. trangkaso, ubot sipon. Basta mag-take ka na aspirin, kinabukasan, pahinga ka. Mhm. Ang sabi ng doktor, after taking medicine, magpahinga ka para ma-relax naman yung Katawan utak mo. Oo. Ano mo yung medicine? Mhm. Yung ibig sabihin na sin, lahat na gamot, meron min nakalagay naman doon yung para sa mga, para makatulog ka, parang pangpakalma ng ugat mo. Mhm. Yan na yan, bagay na yan. Bawat gamot, meron din yung may isang certain amount, Mhm. parang pangpakalma na mga ugat, parang iniisip mo na stress ka, Mhm. gagaling ka naman doon sa stress, ma-relax ka, ganyan pagising ka, sabi mo, I'm feeling okay. One, because of the medicine. Two, binigyan mo na buong tiwala sa doktor. Mhm. Kahit yung doktor hindi magaling, pero dahil sa pagtiwala mo, tatalab yung gamot sa'yo. Mhm. Kasi sumusunod ka sa advice niya. Correct. Oo. Tingnan mo sabi sa'yo na doktor, tungkol sa health issue to sabi sa'yo na doktor, itong gamot ang bibilin mo. Pero sabay binigyan niya sa'yo na babala, huwag kang inom, Mhm. huwag kang maninigrilyo, Mhm. huwag kang magchichicks. Mhm. Bakit? Baka mamaya, hahalikan mo yung chicks mo, hahawa naman yung chicks mo. Yung chicks mo, baka ibang boyfriend niya, hahalikan niya, hahawa na naman. So, malayo makakarating naman yung problema. Mhm. Kaya yung doctors naman,
hindi sila kulang sa pagbibigay na advice. Correct. Opo. Ang problema sa atin, Matigas tayo ang ulo. Hindi matigas ulo. Wala tayo common sense. Alam mo yung matigas ulo, alam mo na, matigas ulo mo. Kaya nga, matigas ulo, kahit bakal papalo mo, yung bakal ng UUP, hindi naman yung ulong UUP. Pero yung hindi ibig sabihin na matigas ulo, ang ibig sabihin naman ay wala tayo common sense. Ang doktor nagmamalasakit sa atin. Kailangan igagalan natin kung ano binibigay niya sa atin ng advice. Ngayon, pag hindi ka sumunod sa kanya, magmusisi na doctors. Alam mo yung health issue tsaka sa pag-aaral sa school, halos parehas yan. Yung isang bata, nakaupo sa class, pero yung isip niya nasa labas sa ground. Nasa mga barkada. Pagdating na exam, fail. Sabi ng magulang, yung teacher hindi marunong magturo. Naku po. Ang tanong ko sa yung mga magulang, meron ba kayo panahon na binigyan niyo ba sa anak niyo ng panahon yung parang kakausapin niyo kung anong pinag-aaralan niya sa school? Tinanong niyo ba sa kanya kung anong ginawa niya ng whole day sa school? Basta binigyan mo ng budget niya, allowance niya, tapos na yung responsibility mo. Mali. Bilang isang magulang, pag umuwi na bata, kailangan dapat bibigyan mo ng konting panahon. O anak, ano bang pinag-aaral nyo? Tingnan ko yung mga notes binigay sa ano ba yung project na binigay na sa teacher. Kasi ang palakpak hindi pwede tuktok sa isang kamay. Kaya na nga, dalawa. kung gusto mo magiging maayos yung kinabukasan mo, kailangan dalawang guro ang tutulong sa'yo. Isang guro, yung magulang mo, pangalawang guro naman sa school. Pag sumama, pwede nagiging, alam mo yung symbol ng prayer. Yes, oo. At pag tumunog, ibig sabihin yung katabi na yung ligaw ng isip, mapapansin nila may palakpak, ibig sabihin, something good. Yes. Yung good vibes yan. Kaya tingnan mo, yung doctor, sabi niya maktik ka na ito. Yung guro, nagtuturo rin sa'yo. Pag hindi ka sumunod sa kanya, hindi ka napasa. Nga. Ang tanong ko na dun sa mga magulang, yung anak mo hindi napasa, bakit yung mga ibang bata napasa? Ibig sabihin, walang problema yung teacher. One voice, ang kapalit yung 50 bata. Okay. Yung mga nakinig at sumunod, nandun sa lineup sa success. Ibig sabihin, pasado na sa next level na sila. Yung mga hindi nakinig, naiwan sa school. I know myself kasi 3 beses nag-aaral ako sa isang class. Ganon? Oo. Hindi kasalanan ng teacher. Puro ang inisip ko, kalukuhan, puro mga barkada, puro yung mga laro, cricket. So, nag-realize naman ako noon, wala na ako doon sa India. Nandito na ako sa Pilipinas. Pero pagpasado ako, baka hindi ako nagbiyaya sa Pilipinas. Kaya ako'y nagpapasalamat na hindi ako napasa. So, it Kaya made you stronger, ha? Yeah, I'm telling you, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Siguro may purpose siya na hindi ako napasado. Kasi kung pasado ako, baka hindi ako papabiyay. Siyempre, I belong to a decent family. One of the very good family naman sa atin. May karangal rin yung mga family ako. Pero because of my 3 beses aral sa isang class, sabi naman mga magulang ko, it's about time parang iwasan na sa barkada, sa mga masasama yung tinuturo sa akin. Bad influence. Dito, pinadala sa akin kay Ate Maya. Kaya pala. So, taos puso, nagpapasalamat rin ako sa mahal ng Panginoon, sa mga magulang ko, at yung siyempre yung mga manang ko next to my mother. Sila rin nagpalaki sa akin. Gayon, I'm so thankful to those mga personalities who helped me to build me, myself. Hindi ba, binigay sa'yo na masarap pakain, pero hindi ka nagtsaw. Paano mo mararamdaman ang lasa na pagkain? At paano lalakas ang katawan mo kung di ka kumain? Correct. Nandiyan yung pagkain, pero kailangan ikaw magtsaw. Yes. Ang gusto mo, ibang tao na magtsatsaw at yung lakas pupunta sa'yo, I'm sorry. Hindi ganon. Everything is in your hand. Ikaw ang dapat makakaisip at ikaw makaka-decide kung ano ang kagandahan para sa'yo. Kaya lahat na issue nangyayari yan, like health issue, study, yung ugali mo kung bakit pangit ang ugali mo, isa rin ang babagsak yung, alam mo, yung center point. Health issue, sinabi sa ng magulang mo, magpahinga ka na maga, pero hawak-hawak ka ng gadgets. Laro ka na laro. Ay, yung alam mo yung gadgets mo naman yan, meron doon, yung alam mo yung tawag natin yan, yung radiology. Di ba? Yun, may ano yan, di ba? Yun. Yung frequency, may yun, may ano EMF. Pag nag-ano ka, umiinit yung daliri mo. Ibig sabihin naman yung init, umaakyat sa katawan mo. Naging addict ka naman sa cellphone. Nowadays, I'm telling you, out of 10,
yung mga 10 tao, hawak-hawak ng cellphone sa isang bahay. Wala na nag-uusap. Kanya-kanya, walang usap. I remember during our young age, kumari gusto namin yung 10 sa isang kwarto, kahit na may maganda-gandang kwarto na hiwalay, pero hindi, gusto namin isang lugar. Tama. Para Bonding. makapag-usap-usap. Pero ganyan panahon na bonding, kanya-kanyang cellphone. Yan ang Tahimik. bonding. O yung isang bahay, nandito yung anak sa kabilang kwarto. Yung mami, sabi niya, pagtatawagan ko, hindi makikinig yan. Alam mo, sabi niya, anak, it's about time to eat. Come. Leave your cellphone for few minutes. Yun, sabi ng bata. Okay, ma'am, I also feel hungry. Pupunta na ako sa lamesa. Pagdating sa lamesa, kumain, tatakbo ulit, hahawakan niya gadgets. Oo nga. Yan ang isang bagay yan. Bumabagsak na unti-unti yung about yung immunity mo. Pag bumaksak na immunity mo, then there is a big intensity, makakaroon ka ng virus attack. Yung mga mikrobyo, yung mikrobyo mo, meron ka rin sarili. Alam mo, we are made by virus. Protein alam mo, yan ito yung, alam mo yung katawan natin, made by virus yan. Sa katawan natin, loaded naman tayo sa virus. Pero yung virus natin yan, good. Alam mo yung good virus, no? Kailangan natin sa katawan natin yung tinutulungan naman tayo sa activities natin. Tungkol sa pagkain, tungkol parang sa lahat ng galaw natin sa buhay natin, ang nakakatulong yung mga virus. Kaya wag natin sisi na virus. Kung may virus, talaga may virus. Ang kasabihan, yung coins two side, di ba? May tao, may baka. Ganyan din yan sa virus naman yan. May good nandiyan sa loob ng katawan. Yung bad naman yan, na mahinang yung immunity mo, tapos yung pagkain na kinakain mo, hindi mo alam. Alam mo, mga lalong gayon pa noon ng mga frozen foods. Wala naman yung sariwang luto. Hindi natin alam kung kailan nang halal yung karni. Kung kailan nang halal yung manok. Siyempre, wala na lakas. Dahil frozen. Ngayon, yung kinain mo, hindi sapat na magbibigay sa ng continuity yung energy. Positive virus. So, bababa yung immunity mo. Pag bumaba na immunity mo, makakasakit ka. Correct. Alam mo, mararamdaman mo yung una-una yung mata mo, lulubog. Tapos dito makakaroon ka na yung, alam mo yung parang ano daw yung tawag yan? Yung sa eyes mo. Eye bag. Yung eye bag. O makakaroon ka ng eye bag. Then, parang alam mo, inisip mo, antok na antok ka, pagod na pagod ka, mabigat ang kilos mo, mabigat ang katawan mo. Yan ang umpisa. Unti-unti yan. Yan ang isang, alam mo yung, binibigay sa na babala. Hoy, babala, gising. Agapan mo. Hindi mo binigyan ng pansin. Ayaw mo na puntahan sa doktor. Ayaw mo na babanggitin ang katotohanan sa doktor. Ayaw mo sabihin ko ano talaga nararamdaman mo. Paano bibigyan siya ng tamang gamot? Alam mo, doctor, they believe what you say. They will comply the medicine upon your explanation. Or else, they will tell you naman yan, pumunta ka sa urine, pumunta ka sa mga dugo, yung mga ganito, pa-check up mo para makikita natin yan kung anong karamdaman mo. Correct. Diagnostics muna. Kaya na nga, you will spend about 3,000 pesos. Yun sa mga another, yung mga check up. O mag-ultrasound ka, mag-ganyan ka, laboratory. Yung mga laboratory naman, kailangan natin yan para malalaman nila kung ano ang minus. Doon nila nakikita, ito yung level. Pag lumampas na level, ibig sabihin ito mataas. Doon nila babasyan, doon nila bibigay sa gamot. Yeah, totoo yan. Kaya alam mo, ang perfect doctor, wala silang bibigay sa ng medicine hanggang hindi ka magpapaliwanag ng karamdaman mo. Pangalawa, yung sa laboratory naman yan, doon nila binabasi kung ano ang talaga nararamdaman ng katawan mo. Internally. Alam mo, tao rin sila. Yes. They are not God. They are a human. They believe what you say. Pero pag nagsisinungaling ka sa doctors, diba ba, naglalaro ka ng gadgets, nakpalipas yung oras na pag-ihi mo, yung normal. May karamdaman ka na, iihi ka na, pumunta ka, okay na, madali na. Pero tinigil mo, ang mangyayari yan, makakaroon na yung virus, makakaroon ka na infection sa urine. Umpisa ang infection sa urine yan. Then unti-unti naman yan, lumalala. Tapos yung alam mo yung infection, akyat sa kidney, akyat sa mga liver. Walang kasalanan ng doctors. Ang kasalanan yung lifestyle mo. Kung alibaba gusto mo magbawas, tapos sabi mo, mamaya na. Alam mo yung parang drainage style,
Hindi ba pag dire-diretso na yan, di ba? Opo. Pero pag sakali tinigil mo, nagklaklag. Parang ganun. titigas, mahihirapan ka. Tayo ang may problema. Wala naman ibang tao may problema. Dok, paano nyo ba binabalanse yung work-life routine ninyo? Para very simple lang yan. para maging healthy. Dapat yung prinsipyo mo, alam mo yung kasabihan, binigay sa atin ng mahal na Panginoon in one day is 24 hours. And He give it to us the complimentary 23,000. Alam mo yung breath. 23,000 breath a day. Gayon, kung marunong ka, yung 1,000 breath, kailangan dapat gagastos ko sa babanggitin ko ng mahal na Panginoon. Na-allotment ko na sa kanya. Di ba? Sabi nila, 10% of your income. So here naman yan, yung 10% of the 23,000, inaawit ko at dinadalangin ko sa mahal na Panginoon. Binigay ko na yung share niya. Sabi ng mahal na Panginoon, ang bait mo naman. 2,300 binibigyan mo na breaths, panting at binibigyan mo na ako na yung commitment mo. Tinutupad mo. Then, automatically, yung 23,000 breath pumunta naman sa kapwa. Mahal na Panginoon. Another 23,000 pumunta sa family. Another 23,000 pumunta na naman sa mga yung kaibigan mo. Another 23,000 naman sa mga business level yung pinag-iusapan mo. Kaya alam mo, bawat division, hati-hatian mo. Pero pag inisip mo, ito lang. Then I'm sorry. Alam mo yung word ng busy? Nagagaling sa isip mo. Hindi kasi busy ako. Hindi ko kaya. Wala akong panahon. Busy ako. Kaya ano sabi ni Mother Teresa? Sabi naman ni Mother Teresa, kung ako ay pinapayagan, tatanggalin ko na sa dictionary na word ng busy. Sabi naman na yung tao, Mother, kung sakali tinanggal mo na word na busy, anong papalit mo? Sabi niya, papalitan ko opportunity. Okay. Kunwari, tinawagan mo ako, sabi ko sa'yo, bro, busy ako. Then, paano yung mga nakikinig naman sa atin? Paano nila makikinig ng boses ko kung busy ako? Lost opportunity yun. Di ba? That's the opportunity. I'm here in front of you right now. Yes. Not only you and me are talking, also those mga viewer and listener, they are hearing our voice. Correct. Kaya it's a blessings. Ang blessings hindi magagaling sa one-sided. Tama. Both side. Yes, mutual. Kaya kailangan dapat, yung sabi mo, paano ko hinahati-hati naman yan. Alam mo yung system of the life. Alam mo, gising ako na 2 o'clock, madaling araw. Oo nga. Patulog pa lang sabi ako naman tao, sabi naman tao, anong ginagawa mo sa 2 o'clock? 2 o'clock, I give myself 30 minutes. Siyempre, you give to yourself time. Yes. Pumunta ka, mag-toothbrush ka, pansinin mo, mag-ahit ka na yung balbas mo. Ahit pogi, normal. Yan, alam mo, parang yan. Gayon, ganyan ka sa harap na salamin. Pag hindi nahilo yung katapat, ibig sabihin, okay na yung katawan mo. Alam mo yung isang comedian artist sa harap ng salamin, nahilo siya. Baka ginagawa nyo kay Ma'am Kanchan. No. Sa harap ng salamin, sabi ko, Doc. Sabi na, Doc, okay. Sige, no problem. So, ibig sabihin, now I am fit and fine. So, I prepare a cup of coffee for me and for my wife. Alam mo yung parang timpla ng kape? So, siyempre, alam mo yung babalik yung normal level. Yung lahat ng kilos ng katawan mo, babalik sa normal. Hindi ba yung kasabihan yung gayong kotse, pag tumatakbo, hindi ka pwede takbo na 120 speed kaagad, pag sa primero gear. Kailangan, pag naumpisa ka, 10, 20, 30. Then, segunda, then tercera, then cuadro, then 5. Ganito rin yan. Gising ka to something, give yourself little time, unti-unti umiinit at bumabalik na katawan parang mo diesel, naman sa Parang diesel. Now, it's about time to offer yourself to the God. Yes. And after praying, sabi naman ng Panginoon, now, campaign. What I'm giving it to you, the lesson for the day. Alam mo yung lesson for the day, sinare mo. 1,000 people. That 1,000 people is times 10. 10,000. Yung 10,000 people times 5, bilangin mo, ilan ang nakakarating? Exponential, mandami na. Worldwide naman ako. Oo nga. So sabi nila, how are you sending? Yung parang group. Sabi ko, no, one by one. One by one ba talaga? Yes. Akala ko group, group text. No. Alam mo why I'm sending one by one? I can send one group, pero no, I prepare one by one because while I'm praying, ito, nasa mind ko, nagdadasal ako at yung kamay ko naman, they are doing their very best. Parang yung tao tatanggap ng message, full, yung alam mo, nakabalot naman siya sa prayer. Parang tatanggapin niya,
maging masaya siya. Siyempre, pag masaya yung katapat na nagbabasa na yung morning message, Yeah. automatically 1% of the happiness will come to me also. Oo. Siyempre, hindi ako. Tatanggapin ko yung 1% na happiness. O sinagot niya ako, thumbs up, or like, or na-comment siya, good morning, kuya, good morning, uncle, good morning, tito. Blessings. Pero napansin ko merong pattern yung message nyo for this past few days. Okay. Yung parang may you should owe to yourself yung accountability ng buhay mo na wag mong iaasa lahat sa ibang tao. Exacto. Parang ganun yung pattern nyo ngayong linggo eh. Hindi, same things. Alam mo, parang it's a blessing. Hindi ba? Lalo na, tomorrow is our araw ng kalayan. Yes, 126. Hindi ba? no? Independence Oo. Day. Yes. Hanggang ngayon nakakulong tayo sa isip natin. Malalim yan. Hanggang ngayon nakakulong naman tayo sa isip natin. Hindi tayo nakakulong sa mga Espanyol. Hindi tayo nakakulong sa mga Amerikano. Kundi kulong tayo sa sariling kaisipan natin. Maraming ibig sabihin yan. Kailangan talaga kung gusto mo bibigyan ng tunay na kalayaan sa sarili mo, dapat baguhin mo yung ugali mo. Kailangan dapat wag kang umaasa. Yung parang alam mo kung baka sa tinulungan ka na minsan, umaasa ka ng palagi. Wag naman. Baguhin naman ang ugali mo. Kung tinulungan ka, hanapan mo kung paano mo isusukli, paano mo ibabalik sa kanya yung utang na loob na tinulungan ka. O kaya pay it forward sa ibang tao. Hindi ba, naramdaman mo ba, I think you know better than me, pag isang tao, kahit nakamag-anak mo, lumapit sa'yo, bro, pahiram ng 500, binigyan mo. Another round, pahiram ng 500, binigyan mo. Pangatlong round, pahiram ng 500, binigyan mo. Pero may panahon na may problema ka na sarili at lumapit. Anong sasabihin mo ganyan sa kanya? Pasensya ka. Ako may sarili, may problema ako. Dapat ibibigay ko yung pansin sa sarili ko problema. Wala akong pakialam sa problema mo. Lalabas na yung voice na yan pag inasar mo yung tao. Oo. Kaya na nga, di ba yung ibig sabihin yung accountability to yourself. Correct. Why are you disturbing somebody? Why are you asking too much from somebody? Move your own. Binigyan siya na minsan, magpasalamat ka. Kahit papano, mahalaga ka sa buhay niya. Karamihan yung mga tao, alam mo nowadays, pag binigyan mo ng kuko, hihilay nila ng kamay mo. Pag binigyan mo ng kamay, hihilay nila ng yung kaliwa, buong braso mo. pati kanan, kukunin. At bandang huli lalabasin nila, porque marami kang pera, batang pobre ka. Porque ganito ka, ganyan ka. Why to say? Kung hindi tinulungan na isang tao sa'yo, sana tindihan mo. Kung may problema ka, meron din siguro may problema. Correct, no? Kaya Lahat alam mo, naman merong pinagdadaanan. Actually, napansin ko rin yun sa mga ibang barkada ko. Minsan tinawagan ako, sabi niya, bro, may problema ako. Sabi ko, ikaw pa may problema? Sabi ko, ikaw ang makakaroon ng problema? I don't think so, sabi ko. Sabi niya, hindi mo alam, bro. Sabi niya, ultimo yung kamag-anak ko. Iniisip niya, matang pobre ako at marami siyang sinasabi ko ano-ano bagay. Di sabi ko sa kanya, mabuti na nga pinag-uusapan ka at binibigay ka niya ng pansin sa buhay niya. Ayaw mo ba? Sabi ko, sumisikat ka na libre, hindi ka na pupunta sa ABS-CBN, hindi ka na pupunta sa mga live interview. Pinagsisikatan ka naman sa labas. Meron kang broadcaster. Oo, yun nga, sabi ko. Sabi niya, bro, pero masakit naman dito. Pati family ko, dinadamay niya. Sabi ko, ibang usapan na yan. Kung sakali problema niyo dalawa, at pati yung mga anak mo, family mo, asawa mo, dinadamay niya, that means naman yan, idalangin mo dasal. Magdasal ka para sa kanya. Bukod sa sarili mo, magdasal ka rin pa sa kanya. What for? Parang bibigay sa kanya peace of mind. Yan, speaking of dasal, Dr. Ashok, magdadasal muna tayo ng Angelus. Pero babalik po kami mga kapaborito ha. Babalik po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. FM, paborito. Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas, Pangasinan, Ilocano.
Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. The Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Ayan, maraming salamat po mga kapaborito at nakatutok pa rin po kayo sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at syempre kasama pa rin natin ang ating special guest, si Dr. Ashok Bazandani. Magandang gabi po ulit at syempre kanina, balikan natin yung topic natin kanina, no, with regards po doon sa quotes ninyo, no, yung at least yung nababanggit ninyo yung taong humihingi lagi ng tulong, no, it's time for them also na to stand up for themselves then, no? That's why, Brother Jonathan, since yung na ano ako, yung parang nag-realize ako kung sino ako, nagtuto ako kung paano ako maghuhuli na isda. Hindi ako umaasa na may magbibigay sa akin na isda. Kung ano ang pinag-aralan ko sa mga atin, yung mga senior, yung mga mausay, magagaling, na mga matatalino, yung mga mausay, nagturo sa akin sa buhay, kung ano ibig sabihin na what is life about. Yung talaga, alam mo, I'm not a perfect person, but because of those good peoples, nagkaroon din ako ng mga idea sa life. Yes. Nalaman ko kung sino ako. Sino ako, at anong dahilan na nandito ako sa mundo na ito, at anong dapat gagawin ko sa mundo na ito. Yung purpose nyo. Yeah, my purpose. Like, example, because of the great help of this mga friend circle ko, may skill ka. Sabi mo, ito yung pinag-aaralan ko. Right now, we have also TESDA. May pinasukan ko na rin na TESDA. Hindi ako, I'm not after income. I'm after the help. Yung TESDA naman yan, magtuturo yan. Yung alam mo yung mga skills. Kung ano skill mo, papasok yan. Yes, mga cookery, yes, baking. Exacto. Yung TESDA is one of the napakagandang isang talaga yung may break ka sa buhay mo. So you built a school now? Yeah. We have in Santa Barbara. Bago yan. Generation. Alam mo yung mga TESDA school yan? Together with Miss Nadi. Kaya alam mo si Miss Nadi napakausay. Miss Nadi? I forgot the Mangalyag? surname. Nadi Mangalyag? Yeah, exacto. Okay. Actually, siya ay kasama ni board member BC Bentanilla. At pagkakataon naman si board member BC Bentanilla, binigyan niya rin sa akin. I see. Nung nakita ko ng skill niya, nakita ko yung system sa buhay niya. Inalok ko na sarili ko, can I join with you, sabi ko. So, it's a blessing. Binigay sa akin ang mahal na Panginoon ng sister katulad ni Miss Nadi. Gayon, joint venture kami. Naghahanap kami ng mga tao na may alam. Trainers. Yun na, may alam. Ibig sabihin,
Anong gusto niya mag-aral sa buhay niya para magiging perfect siya? Like isang electrician. Hindi niya alam kung paano niya gagamitin yung mga screwdriver. Hindi niya alam kung paano niya yung bebel naman yung isang bagay. Dito naman makakaroon siya ng isang pakakataon. Okay. Magagaling yung mausay nagtuturo. So, nangyayari yan after 6 months, pag lumabas siya, yan na tunay na kalayan. May certificate Na pa siya. lumabas siya. Aha. Kung sino ako gayon, sasabihin niya, I am a electrician, I'm a welder, I am a ganito, I'm a baker. Alam mo yung parang lalabas yung boses nila. Aha. Kasi alam mo yung pangalan, binigay sa atin ng yung mga magulang natin. Oh, ikaw si Ashok, ikaw si Jonathan, pero hindi nila binigay ng title doctor. Hindi nila binigyan ng angkor ng Energy FM radio station. Radyo Pangasinan. Yung mga DWJ 88.1. Radio Aliguas Pangasinan Radio. They do not know. But it is your skill now. You are sitting in front of me and I'm sitting in front of you. Yes, oo. That our parents, they do not know. Basta yung pangalan ng design nila, ay, ang ganda naman pakinggan yung pangalan ng Ashok, magandang pangalan ng ganito. Alam mo, tunay na pangalan ng Ashok, anong ibig sabihin? Ano nga ba? Yun nga itatanong ko, sir. Basahin mo, A-S-H-O-K. Hati natin. Unang 3 words, hiwalay mo. Last 2 words, hiwalay mo. Ash, okay. Ash, okay. Okay. Ano ibig sabihin Ash? Lupa. Lupa. Galing sa Galing lupa. tayo sa lupa, babalik ulit tayo sa lupa. Ano bang pinagmamalaki mo? Galing ka sa dust. You came from the dust and you will go back to the dust. Kaya, ang sabi naman mahal na Panginoon, kung binigay ko sa ng pakakataon na bilang isang tao, gumawa ka ng dapat na bagay para yung katapat, matutuwa siya sa iyo. Alam mo yung utang na loob, may nagtulong sa akin. Hanggang ngayon, nagbabow down ako sa harap na tao. Kahit kailan, habang buhay, katulad ni Mayor Al Fernandez, utang na loob ko rin sa kanya. Kung isa rin ako na successful dito, mga nakakausap ko na marami mga magagaling na mauusay na mga tao. Isa rin si Mayor Al, isa rin si Atty. Gonzalo Duque, isa rin si Kuya Maki Samson. There are so many people like Atty. Gani Neres. Lagi nag-uusap kami si General. Nakakausap kami, nakakapulot ako sa kanya ng mga magagandang mensahe. In fact, each and every person who crossed my lifeline became my instructor, became my teacher. Ako'y naniniwala, walang maliit, walang malaki, walang mayaman, walang mahirap. Patas tayo lahat. Lahat naman tayo anak ng Panginoon. Opo. Isa lang ang mahal ng Ama natin yan. Kailangan dapat igagalan natin. Binigyan naman tayo ng pagkakataon nang magsama-sama tayo sa mundo na ito. Minsan hindi ka maniwala. Sabi nila, kayo mga kapatid, hindi kayo nakakatindi, pero sa labas naman nakakatindi kayo sa iba. Yun ang ibig sabihin. Kahit na isang ina, it does not mean ang paripares kayo kapatid, makakatindi kayo. May panahon na nga, isang ina, ang dugo niya AB, ikaw naman O+. Ang dugo niya B negative, ikaw naman B positive. It's a opportunity. Binigay sa isang magulang o isang magulang, magkapatid kayo sa mundo na ito. Pero alam mo ang tunay na kapatid yan, yung nakakatindi sa iyo at nakakatindi ka sa kanya. Yun ang tunay na kapatid sa mundo na ito. Minsan ang away na kapatid, mana. Yung mga magulang, nagbibigay sa isa, nagsiselos na isa, sabi niya binibigay mo sa isa, sa akin hindi mo binibigay. Sabi naman ng magulang, pag binigay ko sa'yo, nagsusugal ka. Nag-iinom ka. So siyempre, paano kita bibigay? Yung isa naman, ginagamit niya sa tamang, yung parang babalik sa kanya. Ginagamit niya sa business. Ginagamit niya sa tamang lugar ang pera. Magandang investment niya. Lumalago naman yung business niya. Kaya, yung isa nagsiselos. Oo. Ngayon, bandang huli, alam mo patayan. Bandang huli, karamihan tignan mo naman yung mga crime rate ang galing naman sa sarili mo, pamilya. Correct. Parricide, no? Maniwala ka sa akin. Sa labas na tao, hindi. Ano naman rin yan? Kaya, marami nagpumasok sa buhay ko, binigay sa akin ang pagkakataon. Kaya ako'y naniniwala, kung may nagbigay sa akin ng opportunity, dapat ako rin magbibigay rin ng opportunity sa those people. It's a reflection. Yung isang tao nagturo sa akin kung paano ako mag-smile. Ngayon, natuto ako, sinishare ko na rin yung smile ko sa mga ibang tao, kapatid natin, ibang kaibigan natin, ibang kakilala natin. Kaya, yung tao, sabi ko sa kanya, hindi kita bibigyan ng isda.
tuturuan kita kung paano ka maghuhuli na isda. Anong profession mo? Sabi niya, nurse ako. Tatawagan ko si ating kagalang-galang na si Region 1 Medical Center Director, Dr. Joseph Roland Mejia. Sabi ko, bro, may commitment ako. Pwede ba? Bago mo bibigay, daan natin sa process. Pero kung mausay siya, pagbigyan mo muna break, parang meron siyang stable ng hanap buhay. Hindi siya maghahanap na everyday. So, with the great help of this mga Region 1 Medical Center, with the great help of this mga other mga friends ko, o tinatanong ko, bro, anong kailangan mo? Bro, kung sakali may kaibigan ka, lalapit sa'yo kung may alam siya na ganito-ganito, pasok mo naman sa akin. Pero, alam mo yung kinukuha ko, sabi ko sa kanya, hindi pwede libre. Magbayad ka. Parang alam mo na kung anong pinaghirapan ko sa buhay mo. Alam mo ano bayad? Ano? Pumunta ka sa Jollibee, bumili ka ng ice cream ng 10 pesos. And then? Para hindi tatawagan yung libre consultation. May bayad ka na 10 pesos na ice cream. Yung ice cream naman, nagbibigay sa akin ng another energy. Yeah, Di ba? Yung another energy. Yung ice cream, it's not all about 10 pesos. It's all about yung pagmamahal. Happiness. Para hindi na sasabi na nakuha niya sa akin libre, para hindi na utang na loob. At least nagbayad ka kahit papano. Yes, So, nakikita ko na yung tao, naka-stable na, masaya na ako. Dahil hindi isang tao yan, isang family. Pag isang tao nasa proper place, balang araw yung mga anak niya nag-aaral na maayos, makakapasok din sila sa maayos na trabaho rin. Pero pag isang tao hindi mo tinulungan, hirap na hirap siya, paano siya makakabigay ng pansing sa family niya? Paano sila makakatapos? Anong gusto mo? Yung mga rugby boy sa karsada? Yung mga nagaganyan-ganyan sila, tapos yung magnanakaw sila sa mga tricycle, ganito. You know, we have to come out and we have to help. We have to extend our helping hand to our community. Huwag ka magdadamot pag sa aalok na yung tutulong sa kapwa. Alam na mahal na Panginoon kung ano ang intention mo. Correct. Wala ka naman na hinahanap na kapalit. Ang hinahanap mo naman yan, Lord, binigay mo na isang tao sa akin, yung nagtulong sa akin, nakarating ako sa itong position. Sana, alam ko naman yung tao, mayaman yan. Napakalawak naman ng mind-blowing niya. Hindi niya naman kailangan na natulong ko. Pero yung tulong na tinuruan niya ako, gagamitin ko sa iba. Pay it forward. Hindi yung porke tinulungan mo ako, hinihintay ko kung kailan ka makakaroon ng problema, parang tutulungan kita. Di ibig sabihin, nagdadasal ako para magbabayad ako ng utang na loob. No, maling ugali yan. Yung tao nagtulong sa'yo, dasal mo lagi sana lalago ang buhay niya, hindi siya makakaroon ng problema sa buhay niya. Tama. Yan ang kapalit, yung parang kalayaan sa yung sa mga tunay na kalayaan sa buhay niya. Yung mga problema hindi akyat sa pinto niya. Correct. Gayon, yung nagtuto ka sa kanya, bigay mo sa iba, sukli mo sa iba. Yung mga tao na kailangan. Alam mo, it's a pyramid. Binigay sa'yo, pumunta sa'yo. Binigay mo sa iba. Gayon, siya naman, alam niya na okay ka, bibigay na sa iba. Correct. This is what we call terms of sharing. Share your blessings. It is not that yung blessings yung bibigay ka na pera. Ripple bigay effect. mo rin yung, alam mo yung meaningful mga advices, meaningful about yung mga thoughts Hindi mo. naman lahat material. No. Minsan naman yung pera, binigay mo na isang daan na pera. Alam mo, tinuturuan mo siya na magiging tamad. Dole Kaya out. sa isang daan, ano gagawin niya? Bibili siya ng 4x4. Inom siya. Akala ko Ngayon, yung sasakyan. Hindi, 100 pesos. Sa 4x4, inom siya. Bukas, babalik ulit siya, hihiram ng 100 pesos. Naging Again, alcoholic bibigyan mo na. sa kanya. Ngayon, nagtuto siya, nagiging ano na rin siya sa 4x4. Pag hindi mo binigay, masamang loob niya. Baka kung ano-ano hawak niya, ikaw ang sasaksakin niya na una. Kaya nga. Ano mo na dahil na sinaksak ka? Dahil sa isang daan na bigay mo, nagtuto siya. Sabi niya, walang hiya ka. Sana kung hindi mo binigay ng unang 100 sa akin, hindi sana ako naabot sa ganitong situation. Kasalanan, no? Yan ang masamang loob niya dun sa tao nagbibigay ng isang daan. Kaya, if you want to give, do not give money. Tulungan mo siya kung anong meron siya. Everybody, we all are full of wisdom. Everybody has his own skills. Tulungan mo mag-develop yung skill. Correct. Kaya alam mo yung pinasukan ko na TESDA, God knows, wala akong ano naman yan. Tsaka alam mo, with the God's will naman yan, one of these coming few months, makakaroon tayo ng sariling dialysis. Saan po? Sa Urdaneta.
Oh, I Ngayon, see. yung dialysis, ang main purpose ko naman is not here. I'm not after making money. Ano mo, matanda na ako, senior citizen na ako. At it will be, parang... No, ang gagawin ko, those affordable persons, they will pay Mhm. yung mga regular rate. Mhm. Those mga indigent people, they cannot afford, yung income dito, pupunta na dito. Oh, yeah. Bibili ng yung mga bagay naman, gagamitin doon sa dialysis. Oo, mga So, equipment. my main purpose is here that how I can help a person, kasi I cannot remove those mga na-trigger sa buhay na naging pumasok siya sa dialysis. Mhm. Pero because of our little helping hand, Mhm. nawalan siya ng, alam mo, yung financial problem dahil sa dialysis. Bawat dialysis, kailangan mo minimum 3 to 5,000 pesos. Oo. Kung sakali, Twice a week pa yun, twice Doc, a week, Mm. that's 10,000. Ibig sabihin, 40 to 50,000 kailangan mo. Every month. Tapos, hindi mo napansin, ang tao pumupunta sa dialysis, may kasama rin siya na isa. Oo, kailangan. About, siyempre, pagkain, about yung mga Driver, fare, oo. papunta doon. Tapos tawag natin yung tao, instead na papasok sa trabaho, kasama niya yung minamahal niya sa buhay niya. Pasyente, oo. Alam mo, hindi niya kaya iwanan na may karamdaman yung minamahal niya sa buhay niya. True, oo. Bilang, alibaba, nanay mo, may karamdaman. Alam nga naman, sasabihin mo, nanay mo, bahala ka na sa buhay mo. Tama, bakit Sasabihin mo gaganunin naman siya. Kung talaga utang na loob nang binigay siya na itong katawan na tao, Mhm. utang na loob, gayon ang panahon na papakita mo sa kanya Pagtulong, oo. kung gaano ka mahalaga. True, totoo naman. Kaya, alam mo, yung dialysis center, yan ang isang purpose ko naman. Ilang upuan yan? Ilang machine? it's about, meron tayo doon it's a 4-story. 4 stories? 4-story building, yeah. Wow. Ang main purpose ko naman like one floor, complete dialysis. Sa baba naman yung mga doctors, sa mga mauusay Mhm. about yung mga consultations. Wow. Kaya, whatever, di ba sa mga doctors naman yan, sa income nila, may terms of sharings naman yan. Certain amount, let's say, if they charge you 500 pesos, Consultation. 200 sa hospital, 300 sa ganito, whatever income, hindi ako hahawak. Kung hindi, gagamitin natin sa mga charity works. Dadagdagan ko pa, parang yung mga tao na hindi ko kilala, Mhm. alam mo, masarap ang tulungan yung hindi mo kilala. Yeah, oo. Madali mo tutulungan yung kilala mo, pero hindi mo kilala, hindi mo kaya tulungan yan. Pero binigyan siya ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na pwede mo i-extend hand sa mga tao na hindi mo kilala. Mhm. Yan ang regalo sa'yo ng mahal na Panginoon. Pinapunta niya yung tao, sabi niya, lumapit ka kay Dr. Ashok. Mhm. What for? Anak ko yan. Mhm. Aalagaan ka. Tutulungan ka. Correct. That's it. Kung yun ang vision niya, where I am. Mhm. I'm Kailan a good mag-open follower. yan, Doc? Hindi, kaya na nga, nag-uusap kami, yung mga mauusay na mga doctors din, Mhm. nagmi-meeting pa kami. Alam mo naman, hindi ko naman linya yung dialysis. Yeah. Pero here comes naman yan, we have a good friends, mga mababait na mga doctors team. Mhm. At once pagtapos na kami, siyempre alam mo naman yung planning. It take time. sa Sana mga magkaroon planning. na rin ng ng KT, yung kidney transplant. Yeah, Parang sa Lorma. actually, I tell you one thing, I became a member of the Class 99 because of the kidney transplant. Class 99? Ano Yeah, yun, Class Doc? 99. Our very good provincial director, Jeff Hangit, Si Colonel and our Jeff. very good Chief of Police, si Lieutenant Colonel Brindon Palisok. Palisok. It happened, one of our police officers nakaroon ng kidney transplant sa Region 1 Medical Center. Mhm. Ito yung true story, no? Ang nangyari, one time tinawagan ako ni PD. Colonel Jeff. Para kong kapatid, si Jeff, pati si Brindon. Mhm. Sabi niya, Kuya, andito ako sa Linux. Mhm. Ano? Halika mag-lunch tayo. Aha. Ako naman, parang ibang naramdaman ko. Bakit niya ako tinatawagan ng magla-lunch kami sa Linux? Pwede naman siya pupunta dito sa bahay. Alam naman niya, hindi ako kumakain sa labas. Sabi ko, dito na sa bahay. Hindi, dito kuya, dito na lang. Sige na. Sandali lang naman tayo. Sige. Aba, sabi ko, Lord, mukhang may problema ito yung brother ko. Mhm. Pagdating ko doon, Kuya, anong gusto mo? Anong order ko sa'yo? Napansin ko, aba, ibang luto ito Itulyokan. Sabi ko sa kanya, Jeff, pwede ba come to the point? Ano bang problema mo? Sabi niya, Kuya, yung isang kapatid natin, yung men in uniform, may problema, kidney transplant. Talagang Sa inilapit ni Region Colonel 1. Jeff, Actually, 2 million na bill niya. Oh, Naging 1 million dahil
siyempre, police, binigyan na discount. Aha. Sabi ko sa kanya, ganun ba? So, anong gusto mo? Kahit ng 1,000. Sabi ko, walang iya ka, tinawagan mo ako sa Linux. Ang magbabayad ka ng 5,000, tapos inaasaan mo 1,000 bibigay ko sa'yo. So, it was naman, yung parang, nagbibiro kami. Sabi ko, Jeff, may problema ka pala, hindi mo ako sinasabi. Di ko ba, lubak-lub ko anong gusto mo. That was his campaign to extend his helping hand to those officers. Yes. Alam mo, ganyan ang pagmamahal niya sa mga kapwa niya pulis. Opo. Si Jeff, napansin ko, hindi lang pulis. He is a very good, Brother. alam mo yung brother. Alam mo sa born again yung grupo nila, nakikita ko yung serbisyo niya. Napakalapit siya sa mahal na Panginoon. Kaya swerte naman yung ating mga Pangasinante na meron tayo isang mausay ng provincial director katulad ni Jeff Hangit. Di ba pinagtibay pa sir yung MOA ng R1MC? Kaya and, nga, ang PNP? nangyari, hindi na alala ni Jeff yung MOA sign. Okay. Ito yung story. Uh-huh. Ang nangyari, sabi ko, jingle muna ako. Alam mo yung jingle? Dalawang ibig sabihin na jingle. Jingle ibig sabihin kanta. Pangalawang jingle naman, pupunta ako sa CR. Parang iya ako. Parang magsasayaw ako dun. Parang lalabasin ko yung mga toxis ko. Lumabas ako, hinawakan ko cellphone. Tinawagan ko yung kagalang-galang ating director. Si Dr. Mia. Dr. Joseph Roland Villa. Sabi ko, kumpadre, meron tayo problema. Ano yun? Yung isang atin yung men in uniform. Kidney transplant. Sinisingil ng hospital ng 1 million. Oh, anong gagawin natin? Di ba, kumpadre, meron tayo MOVA signing? Oh, meron naman tayo. Ba't natin sinisingil dun yung men in uniform na bayad? Hindi ba yung zero billing tayo? Sabi naman ni Dr. Roland, yes! Meron tayo pinirmahan ng yung MOVA signing. Eh sabi ko, what for now? We are charging this good person ng certain amount. Di. Bali sila. Sabi niya, ibalik mo sa billing at pakita mo yung MOVA signing. Sige, okay. Bumalik ulit ako. Jeff, kulang yung order mo. Sabi ko, dagdagan mo. Sabi niya, kuya, bakit? Gutom na gutom ako. Sabi ko, parang may take out pa ako. Naubos yung powers. Hindi, ang nangyari, sabi ko parang may take out ako, pati yung mga buong barangay ko, papakainin ko. Sabi niya sa akin, kuya, ikaw sabi niya, niluluko mo ako. Jeff, magkano gusto mo? Kuya, bahala ka. Sige, 1 million. Hindi ko sinabi 1 million. Paano kung gagawin natin yung kalahati yung bill? Ay, maraming salamat kuya. Kung sakali ginawa mo yung ganito, at least mababawasan ako ng stress na yung kalahati. Paano kung buo ng tutulungan kita? Ano mo sabi niya? Pag ginawa mo, gagawin kita na classmate 99. Class 99. Yung atin yung mga PNP, yung class nila, i-adapt kayo. I-adapt ako. Pati si Brindon. Sabi ko sa kanya, panindigan mo yung sinasabi mo, class 99. Alam mo, class 99 din po ba yung ano? You know, since I'm in Dagupan for more than 44 years, kasama ko yung men in uniform. Ako'y nakita ko na rin sa kanila yung dedication nila sa community. Kaya minsan pag may pasaway na isa, dinadamay natin na lahat. Pero I'm telling to the community, wag natin sisi na lahat. Meron din sila damdamin, meron din sila puso. Dapat paramdaman natin sa kanila. At may mga naglilingkod talaga. Oo. Yung mga naglilingkod sila, para sa atin yun. Hindi naman para sa sarili. Tinutulungan natin sila sa kabuhayan nila. At the same time, tinutulungan naman tayo parang iwas sa mga masasama yung mga sa paligid natin. So, maikling salita. Opo. Yun. Yung 1 million. Ngayon, sabi na sa akin, paano kuya? Paano maging zero? Tinawagan ko yung speakerphone. Sabi ko, kumpadre. Yes, padre. Pwede ba sabihin yung sinabi mo sa akin, sabihin mo naman kay provincial director. Sabi niya, director, sabi niya, PD, di ba may MOVA signing tayo? Gumanon si PD, biglang alam mo yung subo niya, diretso. Sabi ko, kuya, nahihilo na ako sa'yo. So, nagpapasalamat siya kay Dr. Joseph Roland Mejia. Nagpasalamat rin ako. Pati si Brindon, halos napaiyak sa tuwa. Alam mo, iyak niya. Yung talaga nakikita mo na matigas yung, alam mo yung mukha niya matigas, pero puso mo si Brindon halos umano siya, naging emotional. Sabi niya, hindi ko alam kung paano namin susukli yung ginawa mo. Sabi ko, wala na kailangan sukli. Panindingan mo yung sinabi mo yung class 99. Kaya alam mo, tawag namin sa isa't isa gayon, Bok. Pero alam mo, honestly speaking, they are my younger brother. They are my family.
Katuwa lang naman yung class. Alam mo naman yan. All of them, they are my classmates. Kahit 91 ka, 92 ka, 93 ka, all years kasama ko naman sila. I've been with these good people for 44 years. Yes. Kaya ano naman rin yan. Ngayon, sabi ko kay Colonel Jeff Pangit, yung 100 bibigyan natin sa pamilya. Para sa mga pangbili ng mga maintenance, pangbili ng pagkain, pangbili ng vitamins. Parang, ano na rin. Pala yun, Dok, alam mo, sabi niya, maganda kasi pinoproblema na yung 211 na kuha niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, yung 100 bibigyan mo sa pamilya. Yung 111 gagawa tayo another project under your leadership. And sana, hanap tayo ng continuity to yung project. Anong project yan? Sabi ko sa kanya, pag-aralan mo at tanungin mo sa mga seniors mo kung pwede. Para ikaw magiging kauna-unang provincial director, mag-adapt sa yung plano ko. Ang plano ko, we have respected 44 municipality and 4 cities. So, 48 overall. Sa 44, singiling natin sila ng 1,000 each every month. Yung mga COPs. 1,000. Yung parang 48,000. Kung si ating kagalang-galang na First Lady Amelita Marcos sabi na piso para sa mahirap, yung 1,000 rin sa mga COPs, yung 1,000 for our retired police. Yan. So, 44 plus yung apat ng city is 2,000 each. So, 52,000. Sa 52,000, ito yung mga atin yung mga men in uniform na retired. At pakakataon naman yan, alam mo naman yan, you do not know the life. We do not know how it will work naman in future. Retired ka na, gayon, pakakataon naman unti-unti nakaroon ka ng problema na financial problem. Ngayon, kung sakali may nangyari sa'yo, yung family mo walang-wala sila, saan sila pupunta? Yes. Kung kani-kanino sila nang kakatok, parang tutulungan sila. Gayon, kung SSS nagbibigay din ng funeral, I think 20,000. Yes, diba? para sa members. Gayon, yung mga members, tayo naman sa mga retired police, bibigyan natin ng 20,000 pesos. Pag may nangyari, parang tulong sa pamilya para sa funeral. O sana may sali rin ng PNP press corps dyan, ha? Yun na nga, yan na nga pinag-uusapan dahil pinag-aralan. Kasi alam mo, each plan, hindi porke gusto mo mangyayari ka agad-agad. Kailangan dapat yung atin yung mga ibang seniors, pag-aralan nila, na ano rin. Ganyan ang problema ni Jeff sa akin. Sabi niya, Kuya, paano kung sakali sa isang buwan nag-raise tayo ng 52? Paano kung 4-5 ang pumanaw? Yung mga retired police. Divide na lang. So, no. Sabi ko, maintain natin yung 20,000. Paano yung kulang? Andito naman ako. Kung anong kulang, sasaraan ko. Parang makakatulong rin ako sa atin yung mga retired police. Yung due respect, during their lifetime, tinulungan niya naman yung mga atin yung community. Binigyan nila ng todo yung sarili nila sa community. It is about time to show those families naman yan, they are worth. Kailangan dapat sa huling panahon, paramdaman natin sa pamilya. Importante sila. That they are very valuable in your life. It is not 20,000. It is all about yung binigyan mo na extend helping hand to the family. Yan. Parang yung 20,000, you may say, walang mahalaga. Pero nakakatulong rin yan. Tanungin mo sa isang tao na uhaw kung gaano mahalaga na isang patak na tubig. Tanungin mo. Tanungin mo sa isang tao na gusto niya magligo na kung gaano mahalaga yung isang tabo na yung pwede na buo sa ulo niya. Tama. Kaya ganito rin yan. Binigay sa atin ng mahal na Panginoon na isang pakakataon. Gamitin natin sa mayos. Yes. Kaya ako'y nagpapasalamat. Alam ko, it's about time. It's already 6:30. Sobra-sobra na. Pati yung atin yung mga... May sumesenyas. sa atin yung ano yung tawag natin yung technician. Yung technician. Radio technician. Yung radio technician, baka yung asawa niya, yung minamahal niya sa buhay niya. May date pa sila. At yung siyempre bukas yung kalayaan, sabi ng asawa niya, gayon, hindi kita papalaya naman yan, samahan mo ako. Magsimba tayo, magpasyal tayo. So, ano naman din yan. Sa akin, ang huling message ko naman sa community, dapat bigyan natin pansin sa sarili. Bukas, araw na kalayaan, huwag natin babasihan yung June 12 lang sa buhay natin. Every day is June 12 sa buhay natin yan.
Kailangan tulungan natin sa sarili para makakalaya tayo sa mga problema yung umaakit sa buhay natin. At the same time, nakaroon ka na experience, kung ano bad experience naman yan, tulungan mo rin sa ibang kapwa, parang maiiwas sila sa mga subok darating sa buhay nila. Diba? Share your blessing, share yung mga feelings para makakakuha din sila. Be a angel, kahit na isang tao lang sa isang araw, maging angel ka sa buhay niya. You may not know how worth you are, but because of your little sacrifice, your time, your energy, hindi masasayang. May kapalit. Pag binigay mo na isang tao, nagiging free mind, yun ang tunay na kalayaan na tinulungan mo rin ang kapwa. At maniwala ka, hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos 24/7, nakikita niya kung anong mabuti ang ginagawa mo sa kapwa. Kaya alam mo, ang kasabihan, bago ka akyat, sasaludo siya sa'yo, bibigyan niya siya ng red carpet. Anak, hindi ako nakamali nagpadala sa'yo sa mundo na ito. Ginawa mo yung pangako mo sa akin, itutulungan ko na kapwa. Yung tulong sa kapwa, parang tinutulungan mo na mahal na ama. Kaya sabi ng ama, being a obedient son, obedient child, ginawa mo yung responsibility mo every day, once in a week, once in a month, kahit na isang tao lang. Ibibigay mo naman na yung parang nakalaya siya sa mga iniisip niya. Nakakulong siya. Binigay mo na siya na yung tunay na kalayaan. Yan ay such a blessing naman yan. Kaya maraming salamat sa mga lahat na mga nakikinig sa atin sa mga DWJE 88.1, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, Balita, Talakayan at Serbisyo sa Radyo. Wala akong words sa iyo, Brother Jonathan. You are a God's gift to me. And sana tuloy-tuloy, wag kang magsasawa. Hindi ko naman sinasabi invite. Utos mo lang ako. Pupunta ako dito. Opo. Alam mo, pagtawag mo ako, ako'y natutuwa. Parang sabi ko, Lord, it's about time. I can share your feelings to those mga listeners. I can share my feelings. To myself also, I'm learning while I'm talking. Yes. I'm not a perfect person, but because of sharing, I might notice something minus point in myself. I might try to do my very best to correct myself. Kaya, Happy Independence Day sa atin lahat. Sana, mahal na Panginoon, tutulungan naman tayo lahat. At pabuhay tayo lahat. God bless. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat po, Dr. Ashok Basandani. Napaka-touching ng mensahe po ninyo. Ha? And medyo I was lost for words. Ayan mga kapaborito, no, nasabi na ni Dr. Ashok din yung mensahe ko. No? Isa na lang, idagdag ko lang po siguro. No? Yung, if we help, let us not expect something in return. Diba? Yun yung magpapalaya din na isa sa atin. At syempre, bukas Wednesday, June 12, Happy Independence Day po sa inyo mga kapaborito. Maraming salamat po muli, Dr. Ashok Basandani, ang ating pong kaibigan, kapaborito, at forever brother. At syempre, ako rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Nagsasabing maraming salamat, magandang gabi, and Happy Independence Day po sa inyo mga kapaborito. 88.1 FM Paborito. Anto ka may reklamo?